Para nasa karera ang puso ko na magtama ang mga mata namin. Wala ako ibang masabi dahil blankong isip ko ngayon. Parang hinihigop ako ng mga titig niya. Kulang ang ilang segundo sa akin habang tinititigan ng mata niyang kayumanggi at mukha niyang malaperpekto na dalawang ban ko rin hindi natitigan sa malapitan. May parte sa akin na gusto siyang yakapin at may parte sa akin na gusto ko rin siyang takasan. Nanginginig ang kamay kong nilahad sa kanya ang trench coat. Kinuha niya rin yon at nang magtamang kamay namin para may kuha ng kuryente na dumaloy sa kamay niya patungo sa akin. Di ko inakalang nagkatagpo na naman kami. Mali na naman ang hinala kung di kami magkakatagpo ngayon. Binitaw ko ang kamay ko dahil nakalimutan ko. Nasa trabaho pa pala ako at kanina pa ako kinakalabit ng kasama ko. Tinignan ko siya ngayon. Sinuot na ang kanyang trench coat. Hindi niya na ako nilingon pa at wala nang pasabi na naglakad papalayo sa akin. Para akong binagsaka ng langit at lupa nang masaksiyang parang wala lang sa kanya nang makita ko. Desisyon kong umalis eh. Deserve kong tratuhin ng ganito. Alam kong bago siya, pero bumalik ka na sa wisyo mo, Kalya. Tinapik-tapik ako ni Cherry dahil kanina pa ako natutulala. Ikinalma ko muna ang sarili ko at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. 10:00 na. Hindi ko man lamang napansin out ko na pala ngayon dahil ginugol ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Simula pa kanina. Pati si Cherry na kasama ko. Ngayon mukhang nag-aalala na. Dahil kanina pa raw ako mukhang malalim ang iniisip. Sinabi ko na lang sa kanya na medyo masama lang pakiramdam ko kaya ganon. Naniwala naman kaagad siya. Matamlay akong umalis ng resto hanggang makapara ako ng jeep. Naglakad ako papuntang bahay na makita ko nakabang doon sa Aaron habang nakasandal sa sasakyan niya. Mukhang hinihintay ata ako kaya mabilis ako naglakad papalapit sa kanya. Aaron? Inayos ko pang sarili ko para hindi niya makita ang pagkatamlay ko. Hi, Kalya. Masiglang bati niya. Hindi ba ito natatamaan ng lungkot? Palaging nakangiti. Kanina ko pa ito gustong gawin pero hindi ko magawa dahil kailangan maging mabait sa customer. Tinaas ko ang kamay ko at agad siyang sinapak. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Para saan yun? Gulat na tanong niya. Hinimas-himas niyang balikat niyang sinapok ko. Pare yan kanina. Bakit ka napadpad doon ha? Ines na tanong ko. Aba, bawal bang kumain doon? Sagot niya at pinipigil pa ang tawa niya dahil sa reaksyon ko. Malapit lang din ang kumpanya ko sa tinatrabahuhan mo, kaya pwede akong kumain doon. Napalaki naman ang mata ko sa huling sinabi niya at agad nalinawan. Mabalapit lang palang kumpanya niya doon, kaya palagad niya ako nakita nung nag-eksena si mama roon. Nagkwentuhan pa kami saglit at pagkatapos, nagpaalam siyang uuwi na rin daw dahil malapit na rin mag 12:00 ng gabi. Bibigay niya na lang daw sana yung tinake-out niya sa akin kanina. Seryoso pa talaga siya na sa akin yon? Bumuntong hininga ko at nilapag sa lamesa ang order niya, tinabunan yon. Bukas ko na lang siguro yun kakainin. Pagod na rin ang katawan ko ngayon. Di ko may pakita ang totoong nararamdaman ko kay Aaron. Panigurado mag-aalala yun eh. Kaya pagpasok ko ng kwarto, doon ako halos mawala ng lakas. Naibagsak ko na ang pagod kong katawan sa kama. Sa pagkakataong to, ang kanina ko pang pinipigil na luha, tumulo na. Unti-unti na rin humihikbi sa sakit nang bumabalik sa isipan ng kanina na parang wala lang sa kanya na magkita kami. Bakit ganon? 2 buwan na pero hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. Desisyon ko rin naman ang umalis pero bakit ganon? Mas ako yung nasasaktan sa sitwasyon ngayon. Ilang oras din akong umiyak habang nilalabas ang aking sakit na kinimkim ko kanina hanggang sa hindi ko na malaya nakatulog na pala ako sa pagod. Napabangon ako na madaling araw pa lamang at dali-daling tumakbo patungong CR para sumuka. Halos mawalan ako ng hininga pagkatapos sumasakit din ang ulo ko dahil sa hilo. Napatitig ako sa sarili ko sa salamin. Uminit na naman ang gilid ng mata ko hanggang may tumulong luha mula roon. Umiiyak na naman ako. Alam ko, isa lang ang tanging paraan para makumpirma ko ang aking hinala. Pregnancy test. Huminga ako ng malalim matapos makita ang resulta ng pregnancy test. Kahit papaano, inayos ko muna ang sarili ko bago bumalik sa trabaho. Hanggang mag 3:00 na, nag-out na rin ako.
Wala sa sariling dumiretso ng parke kung saan ako nagpapalipas ng oras dito sa ilalim ng puno para magpahangin na rin. Para naman gumaan ang aking pakiramdam dahil parang di ako makahinga at maski paglunok hindi ko magawa dahil sa tindi ng kabang nararamdaman ko ngayon. Nakatitig lang ako sa kawalan habang pinoproseso ko sa utak ko ang lahat-lahat. Nagbunga nga ang ginawa naming dalawa. Buntis nga ako. Magiging ama ka na ba, Zane? Paos na bulungkot ilang sandali pa, tumulong ang luha kong kanina ko pang pinipigilan. Hindi ko nga masasabi kung ano bang tunay na nararamdaman ko ngayon. Nanginginig kasi ako sa takot, kaba, saya at lungkot. Hinawakan ko ang tiyan ko habang nakatingin pa rin sa kawalan. Sorry anak. Mahinang anas ko at napayo ko na lamang dahil parang pinipiga ang puso ko sa dami kong iniisip. Hindi ko rin alam ang gagawin ko sa ngayon. Ilang minuto pa ako nagmuni-muni. Dinadaan na lang sa pagpapahangin ng lahat dahil wala rin naman akong mapagsasabihan tungkol dito. Mas lalong wala akong planong ipagsabi pa. Pinahid kong aking pisngi at sinulya pa ng restaurant. Medyo dumadami na rin ang mga taong pumapasok. Tinignan kong aking relos at malapit na rin ang end ko. Kaya tumayo na ako at inayos ang aking sarili bago naglakad. Pagpasok ko agad ako nagpalit ng uniform. Bumalik sa dating gawi. Linis dito, linis doon. Utos doon at utos dito. Minsan nangangamba na rin ako baka magkita na naman kami dahil alam na niya ako saan ako nagtatrabaho ngayon. Table 20, 25 at 27. Utos ng kasama ko kaya mabilis na ako naglakad tungo roon. Natapos ako sa table 20 at 25. Sinimulan kong i-separate ang mga wine glass sa table 27. Nang di ko napansin may lumapit sa akin. Agad sinabunutan ang buhok ko. Biglang nakuha lahat ng atensyon nila sa amin. Di ko na malingon kung sinong sumabunot sa akin dahil umiimpit pa ako sa sakit at pilit kinakalas ang mahigpit na pagkakasabunot niya. You bitch! Nang marinig kong mura niya, doon ako napagtanto. Si Tiffany yun. Nang makalas ko ang kamay niyang nakasabunot sa akin, agad ko siyang nalingon. Baka sa mukha niyang galit. Mukhang inubos niya lahat ng lakas sa pagsabunot sa akin dahil abot hininga itong nakatitig sa akin. Kung makakapatay lang ang titig siguro, kanina pa akong nakatila ng buhay dahil sa matalim na titig niya. Ano po bang problema mo, ma'am? Pinipigilan ko ang sarili at pinipilit maging kalma na magkaharap kami. Ramdam ko ang sakit ng aking anit pero di ko tutuluyang binigyang pansin. Playing innocent, ha? Ang kapal naman pala talaga ng mukha mong makisawsaw sa relasyon ng iba. Malakas sa sigaw niya at dinuro-duro pa ako. Nagsimula rin magbulong-bulungan amang nakakarinig sa sinabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Gusto kong umalis ngunit di ko magawa dahil parang pinapako ko sa kinatatayuan ko. Pak! Isang malutong na sampal pa ang natanggap ko dahilan ng pag-upo ko sa sahig. Para nag-aalab ang puso ko sa galit at gusto kong idepensa ang aking sarili ngunit di ko man lang magawa ngayon. Bigla ako napipi na magkaharap kami. Kinagat ko na lang pang ibabang labi ko hanggang sa makaramdam ako ng dugo sa aking panlasa. Di ko mapigilang di tumulong luha ko. Lumayo na ako pero bakit ganito? Masasama ang tingin ng ginagawa nila sa amin. Habang sa Tiffany hindi pa rin tumitigil sa kakasambit na masasamang salita sa akin at sinisira ako sa lahat. Parang wala na rin siya sa sarili. Lumabas na rin ang mga kasama ko at pinipilit siyang nilalabas. Lumapit sa akin si Cherry para lalayan ako makatayo. Pinahid niyang aking pisngi dahil puno na rin yon ng mga luha. Shh! Tahan na, Kalia. Pumasok ka muna ron, ako na rito. Bulong niya. Nakita ko pa iba naming kasama, nagpapaumanhin sa mga customer dahil sa eksena kanina. Ang hina ko, di ko man lang nagawang ipagtanggol ang aking sarili. Pinahid ko ulit ang luha ko at naglakad na papasok na silid namin. Doon ako sa CR humagulhol ng iyak. Nilabas lahat ng hinanakit ko at kinikim-kim ko kanina pa. Kung magpapatuloy pa ako, sigurado ko, di lang ganito ang mapapala ko. Tumunog ang phone ko at pagtingin ko sa screen, napatigil akong bigla na makita ang pangalan ni Zane sa screen. Sir Zane is calling. Napasabunot ako sa aking sariling buhok. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Mas mabuting di kami mag-usap ngayon dahil alam kong lalaki mas lang ang problema. Pinahid kong luha at hindi sinagot ang tawag niya. Nanginig ang kamay kong pinindot ang block, parang hindi niya na ako makontak pa.
Sa oras at isa lang umaapaw sa isipan ko. Ayoko nang makita o makausap pa si Zane. Alas just na at nakalis na rin ng ibang katrabaho ko. Humihingi ako ng paumanhin pati sa kanila dahil sa nagawang eksena kanina. Kaharap ko ngayon ang supervisor dahil nakarating na rin sa kanyang balita at may kailangan din akong sabihin sa kanya ngayon. Napayoko lang ako dahil hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung tama ba ito o hindi. Sapat na siguro itong higit 2 buwan ko rito. Ma'am, pasensya na po talaga dahil bago lang talaga yung magre-resign agad ako. Pagpapaumanin ko sa supervisor. Mabutit mabait siya pero alam ko, stress rin siya dahil sa problema kong ito. Magdadalawang buwan ka pa lang dito, Kalya. Pwede namang pag-usapan natin ang ganitong problema. Maayos din to. Kalmang anas niya pero umiling-iling lamang ako. Huminga muna ako na malalim bago ko sinabi, may irasang-rason pa kaya ako aalis. Sana sapat na rin tong irarason ko. Ano din yun? Kuryosong tanong niya. Buntis din po ako, ma'am. Napatigil siya sandali at di muna nagsalita. Maya-maya tumango na lang siya at bumuntong hininga. Tinapik-tapik ang balikat ko. Wala na rin siyang magagawa dahil bawal ang buntis sa trabaho rito bahal sa aming palisiya. May binigay siyang sobre sa akin pero umiling lang ako bilang pagtanggi. It's okay, kunin mo na. Isipin mo na lang para yan sa magiging anak mo. Mukhang naiintindihan niya rin ako. May parte sa akin nagpapasalamat dahil hindi ko rin inaakalang ganito ang gagawin responde niya sa akin. Inayos ko mga gamit at lagay na yon lahat sa aking bag at tuluyan ng umalis. Tinignan ko ang relo at alas 11 na rin ng gabi. Para akong binagsakan ng mundo habang nakatulang naglalakad. Namamaga ng mata ko kakaiyak dahil kahit anong pigil kong hindi umiyak, kusang tumutulo ang luha ko. Napakaiyakin ko na. Napahawak ako sa aking ulo dahil nakaramdam na naman ako ng hilo. Mabutit malapit na rin ako sa bahay, kaya binalisan ko na rin ang lakad. Nang malapit na ako, natanaw ko si Aaron, mukhang naghihintay sa akin. Hey Kalya, what happened? Pag-aalalang tanong niya, ngunit di ko siya sinagot at ginitian lang. Di ko rin naman alam kung anong sasabihin at anong unang sasabihin ko. Pasensya na Aaron, pagod lang ako. Maglalakad sana ako papasok nang mas tumindi pa ang hilo ko. Ano na naman to? Sobrang sakit na. Dumagdag pa ang hilo ko. Nakita ko unti-unti na ring umiikot ang paligid ko. Mabutit na pahawak ako sa maliit na gate at napayo ko na lamang. Naalerto siguro agad si Aaron. Lumapit siyang bigla sa akin at tinawakan ng balikat ko. Kalya, okay ka lang? Anong nararamdaman mo? Oo, okay lang ako. Nahilo lang ako konti. Umibas ka na rin Aaron, gabi na at di natapos ang sasabihin ko na mas tumindi ang sakit ng ulo ko. At di pa rin tumigil pag-ikot ng paningin ko kaya't napapikit na lamang ako. Kalya? Agad niya ako minuhat. Di ko man siya makita ngunit naramdaman ko nilapag niya ako sa loob ng kanyang sasakyan. Hinawakan niyang aking pisngi at nilapag ang isang palad niya sa aking noo. Aaron, I will bring you to the nearest hospital. You're burning. Bumasa na naman ang pisngi ko sa narinig ko pero masasasaktan ako sa ginagawa ni Aaron sa akin. Gaano ba ako ka-importante para lang bantayan niya ako ng ganito? Hindi niya ako deserve. Di ko maiwasan isipin para saan nga ba talaga ako. Saan nga ba ang kasiyahan ko sa mundong to? Bakit ang damot naman pagdating sa akin? Ngunit napapaisip din ako kung di nga ba bata sa akin ng mundo o sadyang mali lang ang naging desisyon ko kaya't naging ganito nakakomplikado ngayon. Di ko na alam ang sunod na nangyari dahil biglang dumilim na ang aking paligid. Abot langit ang ngiti ko ng pagbalik ni Aaron, may dala siyang 1 kilong strawberry at 3 balot ng Yakult. Bakas sa mukha niyang mukhang pagod pero na makita ko nakangiti na, halatang napawi rin yun at napangiti na lang siya sa inasta kong parang batang nabilhan ng candy. Nilapag niya sa lumisitang dala niyang supot. Umupo sa katabing sofa sa gilid, sabay sandal sa kanyang ulo. Salamat Aaron, the best ka talaga, alam mo ba yon? Masayang ani ko at niabot ng 1 balot ng Yakult. Pinuksan yon sabay lagok. Mahal na prinsesa, kainin mo muna yung strawberry. Masama pag Yakult ang inuna mong inumin. Napatigil ako agad sa sinabi niya. Umiling ako. Ha? Sino nagsabing kakain ako ng strawberry? Napaawang bigla ang labi niya nang marinig ang sinabi ko.
Hindi ba't sabi mo papabili ka ng strawberry? Kasi yun utos ni baby? Yan na. Kainin mo na yan, Kalya. Naku, ang hirap pa naman kunin yan dahil gusto mo. Presko lahat at dapat ako pipitas. Mahabang litanya niya pero inosente ko siyang tinignan. Nginitian lamang siya. Kinuha kong supot ng mga strawberry at nilahad sa kanya. Eto Aaron, kainin mo sa harapan ko. Di siya makapaniwala sa sinabi ko. Napasa po sa kanyang noo. Bakit ako? Ako ba naglilihi? Ayoko, hindi rin ako kumakain yan. Napanguso akong bigla, sinabi niya. Sige, wag na lang. Pahina ng pahinang anas ko. Napansin niya siguro kaya padabog niyang kinuwang strawberry at ginuya ayon isa-isa. Ang cute naman. Nadala pala talaga siya ng paawa effect ko eh. Masaya ka na? Diyos ko, arte ng buntis na to. Inirapan ko siya at tinignan siyang kumakain. Ang satisfying tingnan. Pasensya Aaron, ikaw talagang gusto ko nakikitang kumakain yan eh. Habang nakainom ako ng Yakult at pinapanood ka. 5 buwan nang nakalipas. 5 buwan na rin simula umalis ako sa restaurant at fast food na pinapasukan ko. Bumibigat at lumalaki na rin ang tiyan ko dahil 7 buwan na rin ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Habang pinagmamasan ko siyang kumakain, di ko maiwasang mapangiti. Simula nung malaman ni Aaron na may dinadala ko, halos araw-araw siyang bumibisita sa nirerentahan ko para i-check ako. Inakala ko rin magbabago ang pakikitungo niya, pero may inalagaan niya ako na higit pa sa isang asawa. Tinanong ko siya na isang beses, baka wala siyang oras sa ibang mga kaibigan or pamilya niya, dahil nandito lang na siya halos nakabantay sa akin. Pero ang sagot niya lang, desisyon niya raw yun at nahahati niyang lahat ng responsibilidad niya. Kasali ba ako ron? Di ko inaakalang pinaparamdam niya sa akin ng lahat-lahat. Pinaparamdam niyang importante rin ako kagaya ng iba. Karapat dapat akong mahalin at alagaan. Minsan napagkamalan kami mag-asawa dahil kakabisita niya sa akin. Aaron? Tumingala siya tinaas ang isang kilay at inintay ang tanong ko. Grabe ang tara niya sa akin. Ano niya? Wala. Kumunot bigla ang on niya sa sinabi ko pero maya-maya ngumisi siyang bigla. Wala ka bang balak sabihin kay Zane na may anak na siya? Halos mabulunan ako sa sinabi niya. Umiwas ako ng tingin at tumingin sa malayo. Wala. Wala rin akong balak ipaalam na may anak siya sa akin. Malumanay pang sagot ko at tapos sandali lang din sa akin kinaupuan. Tumikim ako ulit at ininom ulit ang Yakult. Nakita ko naman sa peripheral vision ko na tumangu-tango siya. But if you're ready, just tell me. Nakangati na kasi ang bibig ko sa sinabi sa kanya eh. Sinamaan ko agad siya ng tingin. Gusto mo na sapak? Bakit mo naman sinisingit si Zane? Tumawa ako ng mapakla pero kita ko, seryosong aura niya kaya tumigil na lang ako tumikim. Ilang sandali pa bigla siyang humagalpak ng tawa. At ayun na nga, bumalik na ang dating Aaron. Hindi mo ba siya namimiss? Sumeryoso ulit siya sabay iling-iling. Ilang buwan na rin simula nang umalis siya dito sa Pilipinas. Hindi mo lang alam na may anak siyang naiwan dito. Di ko siya sinagot dahil naramdaman ko may kumirot sa dibdib ko na marinig kong sinabi niya sa akin. Simula nung binla ko numero ni Zane, buo na rin ang desisyon kong tuluyan na nga siyang kalimutan. Ngunit ngayon ang binanggat yun ni Aaron, mukhang di ko pa nga siya tuluyang nakalimutan. Aaron, bakit mahal na prinsesa? Bakit mo to ginagawa? Napatigil naman agad siya. Alam niya agad sigurong ibig sabihin ko. I like you. Halos mapako ko sa kinaupuan nang marinig ko sinabi niya. Nagpaulit-ulit sa tenga kong sinasabi niya. Tinignan ko siya at mukhang seryoso nga siya sa kanyang sinasabi. Nilapag ko ang pangtatlong bote ko ng Yakult sa lamesita at tinignan siya. Pero, no need to answer that. I know. Bumuntong hininga ko. Gusto nga niya talaga ako. Hayaan mo na lang na gawin ko to. Dagdag niya. Kaya napayoko ako. Paano niya kaya ako nagawang tulungan sa gantong sitwasyon ko ngayon? Kinagat ko ang paibabang labi ko para mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Sorry, Aaron. Lumapit ako sa kanya. Niyakap niya ako. Hinaplos niya rin ng dahan-dahan ng likod ko upang patahanin. Paano mo nagagawang gustuhin pa rin ako hanggang ngayon? Ako mas nasasaktan sa iyo eh. Hindi ko alam paano ko nakayanan na tignan niya ako ng ganito. Sorry, Aaron. Hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo.
Makalipas ang ilang taon, naging okay din ang pagbubuntis ko. Mahirap sa una pero kalaunan, naging masaya at dahil yun sa tulong na Aaron. Di niya ako pinabayaan. Mommy! Napalingon ako sa matinis na tinig na tumawag sa akin, kaya't napangiti na lamang ako. Ang laki na ng mga anak ko. Umupo ako at binuko ko ang dalawang kamay para salubungin sila ng yakap. Kaya naman mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. How's school? Tanong ko. Okay lang po. Maraming gusto makipagkaibigan sa amin. Zachary Zane at Zarina Isabel ang pangalan ng kambal ko.